Okay, hello Kabilabs! Kamusta po kayong lahat? And sa mga bago sa ating channel, ito pong topic natin today ay another update kung paano mag-a-apply ngayon dito sa bansang Israel. First time ko pong gumawa ng ganito topic noong November, pangalawa noong February, and ito na yung ating pangatlong update kasi po under government to government na po ngayon ang pag-a-apply dito sa Israel. So sa mga may kakilala dyan, may mga kamag-anak na gusto nyong tulungan, please share this video. Make sure to watch this video until the end muna para mas maintindihan po ninyo ang ating proseso ngayon. Kasi po ibang-iba na po ngayon kaysa sa dati. So first, makakarating ka na po ngayon dito sa Israel na walang placement fee. Gawa ng year 2018, pumunta po dito si President Duterte. Dumalaw po siya dito sa Israel. And take note, sa mga hindi po nakakaalam, si President Duterte po ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na nakapunta dito sa Israel. So, isa po sa mga naging agenda niya, ang tuluyan ng mawalan kami ng placement fee. Dahil sa mga hindi nakakaalam, bago ka po makarating dito sa Israel, ay nagbayad po kami ng almost 500,000. Or sa mga iba, more than pa, lalo na kung lalaki kang caregiver, mas malaki yung placement fee mo. So, nakarating po yung kay President Duterte, kaya yun po yung isa sa mga tinutukan niya. Nagkaroon na po ng bilateral agreement. As of now, tada! Nandito na po ang first batch ng mga caregivers under government to government. Ibig sabihin, tinutuo ni President Duterte yung kanyang promise na mawawalan na ng placement fee yung mga aspiring caregivers na papunta dito sa Israel. So in this topic, mayroon tayong mga i-interview yung mga kababayan na under Gov2Gov dahil tatanungin natin sila kung ano yung mga proseso na pinagdaanan nila step by step dahil alam ko sa inyo, marami sa mga subscribers natin, malimit tinatanong kung paano ba mag-apply dito sa Israel, ano ba yung mga proseso, magkano yung gastos, sa mga requirements, kasi nga wala ng placement fee, ano yung mga qualification, ano yung mga requirements. So yan, sana tapusin nyo po itong video na ito, and please don't forget na i-ring yung notification bell, lalong-lalo na po kung aspiring caregivers ka or nandito ka na sa Israel. Kung halimbawa, naninibago ka, may gusto kang matutunan, please i-ring nyo po yung notification bell para updated ka po lagi sa mga susunod nating topic kasi magpo-focus tayo ngayon sa trabahong caregiver dito sa Israel. Heart to heart talk bilang OFW. So, sa mga ganyang paraan kasi nakikita ko na makatulong sa mga kababayan natin na gamitin itong platform na to para hindi sila masyadong ma-homesick or malaman nila kung ano yung mga ugali ng mga Israeli. So, I hope ma-appreciate nyo itong mga gagawin nating mga topics or mga susunod nating mga vlogs. So, without further ado, welcome na natin sila. Tada! Hello! Hello! Hello, Kabilabs! Nandito po tayo sa labas kung saan naka-quarantine yung mga kababayan natin under Gov2Gov. Ayan o, dyan sila. Inaantay ko sila lumabas. So, nandito po tayo ngayon sa Hadar. So, ito po yung Hadar sa Haifa, Israel. So, dito po sila naka-quarantine sa taas. Katapat lang po ng Eden Hotel. Yung pala yung Eden Hotel yan. Yan. Mga paning mo sila. Talaga ba? Kamusta kayo? Mabuti naman. Kain po. Nag-Hebrew lesson kayo? 2 days, 3 days lang. Sobrang bilis. Wala kayong appearance sa embassy? Kayo? Wala. POAA lahat ang pinuha lang nila yung aming mga passport and then binigyan kami ng form. So lahat sila na. Mahirap ba? Nahirapan kayo mag-apply? Hindi naman. Actually, hindi. Kasi bago ka pumunta mag-submit,
dapat ready na lahat ng mga documents mo. Tama. Yun lang. Hi, idol talaga. Okay, yung question ko, nahirapan ka ba sa pag-a-apply? Papunta dito? Hindi na. Hindi. Hindi naman, sis. Ilalabas ko to sa YouTube bukas. Okay lang ba? Okay lang ba sa'yo? Oo, okay lang naman, ma'am. Oo, tapos nagpaalam rin naman ako sa POEA. Sabi ko, para naman wala akong maapakan ba, kumbaga maanuhan na salita. So, nagpaalam po ako. Sabi ko sa director doon, kay Ma'am Rose, Gondra Duques na, ma'am, may gusto pong mag-interview sa akin through Zoom na isang vlogger po na Pinay dito sa Israel. So, okay lang po ba? Sabi ko, sa freedom of speech naman, sabi niya. As long as yung mga details na sabihin mo, especially those fees, is tama lang, sabi niya. Yan, yun. Nagpaalam naman po ako. Okay. Yes. Good news. Thank you. Thank you very much. Okay. Welcome po. First of all, welcome to Israel. Thank you. Thank you, ma'am. So, ano yung ano mo? Kumusta ka ngayon? Okay naman ako ngayon, so far. Ano yung pakiramdam mo anong pakiramdam mo na finally nandito ka na sa Holy Land? Masaya. Dahil alam kong may mararating ako at alam kong malaki yung posibilidad na matutulungan ko talaga ang pamilya ko sa Pilipinas. Lalo-lalo na yung mga pamangkin ko na gusto ko rin silang makatapos sa pag-aaral. Kaya ako pumunta dito. Dalaga ka pa? Dalaga pa po ako, ma'am. Taga saan ka? Cagayan Valley, Northern Luzon. Okay. Anong pangalan mo nga pala? Felicidad. So, ito Felicidad po. Felicidad na. So, single ka pala, sis. Paano ka nag-apply? Ayun, ikaw kasi ma'am na vlogger. Kaya kita nung sinabi ka sa akin ni Marjorie, kilala na kita kasi napanood ko na yung vlog mo during pagpunta mo rin dito. Napanood ko yun yung nag-a-apply na ako noon. Kaya ako na pumupunta sa YouTube, para makaroon lang ako ng mga ideas din. So, pinapanood ko rin si Early Win, vlogger dito. So, Okay. i-share muna natin yung kauna-unahang step by step na pinagdaanan mo. First of all, First of all naman, yung pag-apply ko dito, ma'am, through online naman talaga lahat. oo. Yun. Gumawa ko ng e-reg ko. That was... Nag-start ka mag-e-reg November 18, 2020. Kasi scan ko yung passport ko para ma-attach ko dun sa application, dun sa e-reg. Naging okay na lahat. Naging okay na. Nung isasubmit na namin yung application ko, hindi nakapasok kasi na-cut offan na kami ng oras. 5:20 na kasi yung oras. Inulit ko ng Friday, morning 8 a.m. Mga ganon. Tapos bigla nag-respond sa akin na meron na akong appointment for evaluation interview sa Monday sa POEA. Yun po. Okay, isingit ko lang. Bago ba tayo mag-fill up sa e-registration, kailangan kompleto na yung requirements? Yes. Ulitin ko lang yung mga Kailangan lahat kung ano yung doon. Qualification number 1 is at least 23 years old and above. Tama? Yes po, yes. Meron ba silang age limit? Wala naman. Wala. Paano Basta kung 23 up. 53 na. 60 na. Meron akong nakasabay. Actually, meron po akong kasabay na magpi-54 years old na siya. Nandito na siya. So, ibig sabihin wala talaga age limit, no? Nandito na siya. Wala. Okay. Wala po. So, at As least, long kaya mo pang mag-work. oo, at physically fit. At least 1.5 meters height. Ibig sabihin yung 1.5 meters, yung 5 feet, no? 5 feet. Oo. Pag 4'11", meron ka bang Parang, nakilala? considerate yata yun po Kasi parang may mas maliit sa akin Ano bang height mo? 5 feet ako, mahigit. Okay. And 45 kilos weight. Nasusunod ba to? Yung 45 po, ma'am, ibig sabihin yan, up, 45 up. Kilos up. And? Yes, opo.
Okay. Oo. So number 3, they have successfully undergo 760 hours of relevant training. No? Kailangan may Yes, training dapat po sila talaga. Yan po yung pinaka-importante. bukod sa NC2. Tama? Yes, bukod po. Yes. So, Kailangan po talaga yung... pwede ko ba matanong kung paano ka nagkaroon ng NC2? Trabaho mo ba yan? O nag-training ka lang? Nag-aral talaga ako, ma'am. Ilang buwan yun? 6 months? 7 months yung 810 hours ako eh. Yung training center na pinasukan ko. Doon sa Asia Pacific Healthcare, Caregiver and Healthcare Training Centers sa may Panorama Building, front of SM North. Sa Manila ka pa Mahal nag-aral. ang doon, 6.5 ang tuition fee ko doon per month. Ilang buwan yun? Yung 7 months. 7 months, every month. Magsa 7 months po kasama na yung OJT, ma'am. Kasi may OJT akong kinuha eh, oo. Okay. Sa Home for the Aged ako. Okay. So, parang ngayon mo lang siya magagamit, yung pinag-aralan mong caregiving. Dito lang sa Israel. Yes. Okay. Opo. Pero bago pa ako nag-aral ng caregiver, dati nang work ko sa Pilipinas, na caregiver din ako for 8 years. Sa isang employer lang. She is colon cancer patient, diabetes, Parkinson disease, and at the last 2 years of her life is nagkaroon siya ng Alzheimer's. So talagang ito na talaga yung linya mo. Linya mo na talaga siya. Oo. So Opo. paano naman yung mga aplikante na ngayon pa lang ngayon pa lang sila mag-a-apply ng caregiver? Ano yung proseso doon? Mag-aaral muna sila ng 6 months, no? Para makakuha ng NC2? Opo, ma'am. Yes po. Kailangan po kasi dun, yung kailangan may TOR po sila. At saka yung hours talaga. After ng 6 months, meron pang training. Or kasama na doon sa 6 months. May idea ka doon? Kasi may mga iba po na ganun, ma'am, na school training school na kasama na po doon. Dun sa 6 months. Okay. Mm-mm. Then, number 4 na qualification is able to communicate in English. So, madali lang yun sa atin. Completed at least 12 years of schooling. Opo, as long as you can speak and understand English naman. Oo. Yung sa schooling naman, meron ba kayong kasabayan ng high school grad? Sa batch ko po, wala pa. Sa second batch po yun meron. Sa batch ko po kasi that time, at least you have 72 units. 2 years in college po, yung sa batch namin. Pero dun sa second batch, na another 500 applicants, inalaw na po nila ang high school graduates lang. Okay, so good news po yan sa mga high school graduate. Okay. Then, number 6, have never previously worked in Israel. Ibig sabihin, first-timer. Para lang po ito sa mga first-timer na aplikante. Then, they don't have parents, spouse, or children currently working in Israel. Walang magulang, walang asawa, at walang anak sa Israel. Pero magkapatid. Ito, no? Pwede. Physically and mentally fit, syempre, with clear NBI record, and syempre, Filipino ka, citizen of the Philippines. Okay, so kapag meron ka na lahat noon, tsaka ka palang magre-register sa e-registration, tama? Yes po, ma'am. Pag kulang ka doon, hindi ka pa pwede mag-fill up. Hindi kasi magpo-proceed sa PIOS eh. Anong tawag doon? Yung PIOS, ma'am, yung Pre-Employment Orientation Seminar. Okay. Oo. Okay. Kasi pag na-fill upan mo na lahat yun, mag-green na siya lahat, okay na lahat yung documents mo, doon magpo-proceed siya sa PIOS, mag-answer ka doon ng question. After that, makakaroon ka na ng appointment, online appointment. Yun, mga ipiprint out mo lahat yun, dalhin sa POEA. So yun na yung i-schedule ka na nila kung kailan ka pupunta sa kanila. Yes. Okay. No, after mo ma-fill up ang lahat, matagal ba bago ka nila na-rested? Yung i-schedule ka nila para magpasa ng requirements. Di ba personal yun? Yes. Personal ka nagpasa?
Yes, ma'am. Personal po. With 2 sets of documents. Bring the original documents that you input in the e-registration, and you have a photocopy as well. Okay. So, dalawang folder. Yes. Naka-separate na yun. Matagal ba? Yes. Halimbawa, Hindi, ma'am. Mabilis lang. mabilis lang din. Kasi kumpleto po ako. Pati passport Opo. mo. Lahat. After mo magpasa ng mga documents, may binigay ba sa inyong blue card? Tapos, Blue card? meron binigay sa akin. Meron po. Ano ibig sabihin nun? Na okay, tapos ka sa evaluation, na for next step ka po. Next step na. So, Ganon. ano yung next step after mo magpasa ng requirements? Tatawagan po kami, i-schedule kami for online briefing, explain po doon yung mga kailangan pagkasunod-sunod ng application namin. Dadalhin na ng pag nabuo na yung mga aplikante na kabuuan ng bilang, papadala sa PIBA for roster po, ganun. So dito na papasok Yung application. Dito na papasok yung posting of selected applicants. Dito na yung papasok. Unstable yung internet ko. Yes. Banggitin ko lang yung ibang requirements para mas clear sa mga aplikante. TESDA NC2 for caregiver with copy of training certificate from a TESDA accredited training center. So ito na yung NC2 tsaka yung TOR. At ano ba yung COC? Parang may COC pa. Yung certification of completion. Galing yun sa training center. Parang diploma mo. Yes. Grabe, no? Dami. Tapos, scan copy of passport, data page, valid for at least 3 years. Then, NBI clearance, valid 6 months from the date of issuance. Copy of birth certificate issued by PSA. Yung birth certificate sa'yo lang? Wala kang certificate na magulang? Wala? Hindi. Hindi? Hindi po. Wala po yun na requirements. Certificate mo lang? Sa'yo lang? Hindi po. Wala po yun na requirements eh. Ang galing. Oo. Okay. So, ibang-iba Wala po yun talaga. sa parent. Wala. Okay. Wala po. Okay. Grabe, no? Ibang-iba talaga sa amin. Sa amin, pati kapatid. Lahat. Okay. Ngayon naman, copy of UMID ID. Meron ka na nito, syempre. No? Oh, at least one valid ID. And copy of driver's license, if any, kung meron ka. May nakalagay dito, number 9, other requirements or criteria may be specified by PIBA. Meron ba silang additional? In-add ang PIBA sa inyo? Wala naman. Kung ano lang talaga yung sa post ng POEA, yun na lang din. Opo. Ang galing. Okay, so dito na tayo sa pinaka nakakatawa. Dito na tayo sa posting of selected applicants. Ano ibig sabihin nito? Ano yung lottery? Sa posting, di ba, post na nila yung mga selected applicant na qualified. So, ang mangyayari doon, pag lumabas na yung mga names, they will scheduling for recorded interview. Okay. Okay. Pag tapos na lahat ng recorded interview dun sa mga naselect, ipapadala ulit dito sa PIBA para si employer, mamimili siya ng CG niya through the recorded interview. Okay. Ganon. So, Ibigay ni PIBA ng recorded interview dun sa mga agencies dito sa Israel. okay. Yun. So, regarding naman sa recorded interview, pwede bang kaunting lang sa mga aspiring applicants? About your experience. Tapos yung mga like how to handle the person with dementia, mga ganon na question. Interview sa inyo? So mga taga POEA din po sila, ma'am. Pero naka-record? Two set yun eh. Merong questionnaire,
through computer, mag-a-answer ka doon, oral, tapos yung oral. Ganon. Okay. Okay. Mm-mm. So, yung halimbawa nasa isang room ka, nakatapat ka sa computer or sa camera? Oo, sa camera. So, naka-record yun? Tapos nandun yung mag-interview din Mm. sa'yo. Okay. Dapat pag in-interview ka, kailangan pa rin naka-smile. Oo. Huwag kang kabahan, ganyan. Kasi sabi nung nag-interview sa akin, nung tapos na ako na-interview, I'm so happy that you are very excellent in answering all the questions and you are always wearing a sweet smile while answering the question. Sabi niya sa akin. Oo. Gusto kasi nila yun. Yung lagi naka-smile. Opo. Hindi ka ba Oo nga daw. hindi ka nag-buffering sa English? Hindi naman. Hindi naman. Magaling. Hindi naman. Magaling sa English. May mga katanungan yung iba nating mga viewers dito eh. Pero after na lang siguro nito, yung step by step. Tapusin muna natin yung step by step. Okay, natapos na si interview. Ano na yung sunod doon? Medical. Medical? May bumabagsak ba sa interview? Yes. Well, tingin ko naman ma'am parang wala eh. Kasi lahat naman masasagot mo eh. Kasi si interviewer naman, pag hindi siya satisfied sa sagot mo, she will may follow-up siya. Mm-mm. Dun sa question. Ganon. Okay. Mm-mm. Kaya natutulungan po talagang mga aplikante. So, it must be in English, syempre, kasi para maintindihan ng mga employer dito. Employer, yes. Mm-mm. So, English po talaga. English talaga, okay. So, huwag kayong kakabahan, if ever man, kasi pag nakinabahan na kayo, doon na kayo mahihirapang sumagot. So, after ng interview, schedule na for medical. Gaano katagal Yes. yung pag-aantay? Yung na-interview ka na? Yung medical, wala pang one month. So, mabilis pala, no? Mabilis na po siya pag na. Magkano medical? Magkano gastos mo? Sa Sealanders 2A, yung 2A. going to Israel. Okay, 2008. Oo. So, kayo ba yung namimili ng clinic? Or, Basta, yes, ikaw ma'am, na aplikante as long as accredited of DOH. so after medical, 3 days lang ata may result na kayo, no? Nalaman nyo yung result. Mabilis naman yung result. Okay. And then, after ng medical, dito na papasok si matching muna. Oo, matching. Okay, sa mga hindi nakakaalam, ano yung matching? Doon ka na ipapareha sa employer kung kanino ka match. Oo. After nun, contract of signing. Signing of contract. And Yes. dating. Paano kung yung nandun na yung kontrata mo and hindi mo nagustuhan, halimbawa, family, couple, pwede kang humindi. Pwede kang humindi. Kaya nga po, bibigyan ka ng 5 days to decide. Pero may humindi ba sa inyo? Sa amin, parang wala naman. Lahat go. Lahat go. Okay. Yes. Okay. Halimbawa, nag-no kaya, matatagalan ka kaya makakuha uli na employer pag nag-no? Siyempre, kasi babalik ka sa rooster. Roaster. Roaster na ang tawag nyo. Yeah. Bakit roaster? Rooster ang tawag namin. Doon sa Pilipina talaga. ulit. Oo. So, okay, isang advice lang po sa mga aspiring caregivers na pag nandyan na si employer, wag na tayo mamili kasi halimbawa, nasa taas ka na, so babalik ka na naman sa bottom. Baba. Oo. Yes. Oo. So, kung nandyan na yung kontrata natin, mag-sign na tayo kasi madali na yan. Ang purpose natin or yung goal natin, makaalis na ng Israel. Makapunta na dito. Makaalis sa Pilipinas ka mo, ma'am. Sa Makapunta Pilipinas ng Israel. at makapunta na dito sa Israel kasi madali naman makahanap ng trabaho. Yes, pag nandito ka na.
Basta nandito ka na. Yes. So, wag na tayo mamimili. Isa yun sa advice natin. Oo, Go ka kasi lang. ma'am, ano Go eh. ka lang ng go. Kasi ang pangit rin kasi na, advice ko lang sa mga aspiring talagang applicant, ang pangit kasi na ikaw nga matching ka, nagkaroon ka ng kontrata, tapos ikaw yung magre-refuse. So parang ang pangit ng dating. So, after ng contract signing, PDOS Yes, at processing na. OWA. OWA. Okay. Mm-mm. Yung OWA po kasi, ano yun, Hebrew lesson? Ilang araw kayo ng Hebrew Yes. lesson? 3 days. 3 days. Okay. After nun, departure na. So, ito yung inaantay briefing. ng lahat. Ito yung inaantay ng lahat ng question. Meron ba kayong placement fee? Wala kaming placement fee, ma'am. Wow. Free. As in Ang ano zero? lang namin, airfare. Airfare. All in all? Ay, yun, hindi pa umabot ng 40, ma'am. Oh, wow. Hindi pa umabot. Grabe. Ibang-iba talaga. Hindi pa. Aspire ng mag-apply talaga dito, dapat buo sa loob mo, kahit nandito ka na, yung pagiging caregiver talaga, dapat mapasyensya ka eh. Huwag yung dahil lang gusto mo, dahil malaki ang sahod, huwag ganun ang dapat isipin natin. Dapat pa rin nasa puso natin yung pagtatrabaho natin at mahalin natin yun lang yung mga magiging employer natin, kagaya ng pamilya natin. Para sa ganun, hindi tayo hirap magtrabaho. Yun lang. So, sa mga hindi po nakakalam, pagdating nyo dito sa Israel, isa-swab test kayo, then, Yes. kinabukasan, darating na yung result. Oo. Pwede ko bang bago natin tapusin yung ating interview, pwede ko bang malaman kung magkano yung sahod nyo? Yung sahod. Di ba sa kontrata namin, ma'am, is 5,300 NIS. Mm-mm. May discount pa yun na 25%. Discount. Yun. Kaltas. Yung 25%, Kaltas. yung 25% po sa mga hindi nakakaalam, doon babawasin yung natin, yung accommodation sa amo, Pagkain. yung pagkain, Yes. yung water Pagkain. and electricity natin. So, kung bago ka lang po dito sa Israel, huwag ka pong mahihiya na magbukas ng ref or mag-demand ng pagkain kasi may mga nakausap po akong mga baguhan na itlog lang daw yung pinapakain sa kanya. Siguro nahihiya din siya magbukas ng ref, pero kung bago ka po dito, huwag po kayo mahihiya. Kasi, yun part po yan ng sahod natin. Thank you. Salamat. Salamat sa oras mo. Welcome. Thank you, Dave. Amen. Thank you. Thank you sa oras mo. Okay. Ingat. Bye. Pagaling ka. Oo. Okay, sige. Thank you. Ingat din. God bless. God bless you too.